Nagpatuloy ang kwento kung saan makikita natin na humihingi ng discount si Moon-ing sa tindero. Gulat naman si Fox sa kasalukuyang nangyayari at sinabi sa kanyang isip na, anong klaseng hayop itong Moon-ing na ito? Ukay-ukay na nga at 50% off na, tapos nang hihingi pa ng dagdag na discount. Wow! Sumagot naman ang tindero na sige na nga, 18 tower coins na lang yan para sa'yo Pogi, imbis na 20. Na-shock si Fox dahil nagbigay pa ng discount ang tindero. Mukhang hindi pa sanay tong Fox na ito sa kalakaran. Sumagot si Moon-ing na, hoy, dagdagan mo pa please, meow. Lalong napanganga si Fox. Aba, ang lakas ng loob mong bata ka, 15 tower coins lang last price na, arf. Ha? Ibaba mo pa yan, 13 tower coins lang yan sa Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Bigay mo na ng 13. Madalas akong pupunta dito para bumili, promise ko yan sa iyo meow. Lol, ngayon lang ako natawa matapos ang mahabang panahon. Sige na nga, 13 tower coins na lang, sagad na potek ka. Tuwang-tuwa si Moon-ing doon, habang napatunganga na lang si Fox sa kanyang natunghayan. Ano na, nakita mo ba yun meow? Oo naman, napaka-cool mo pala Sir Moon-ing, Lodi Bells kang animal ka. Habang nagpapakitang tao si Fox ay iniisip niya na hindi naman skill yun. Tinawaran niya lang ang tindero at kinulit ng paulit-ulit na parang bata. You're old. Teka Sir Moon-ing, ano nga pala ba ang balak mo na bilhin dito? Wait ka lang dyan meow, check natin. Lumapit si Moon-ing sa isang sulok at naghalungkat. Maya-maya pa ay inangat niya ang isang straw hat at sinabing iyon daw ang kanyang bibilhin. Luffy sa'yo ba yan? Yan ang bibilhin mo. Seryoso ka ba? Oo naman, bakit? Ano bang problema dito meow? Kailangan pa ba ay memorize yan? Hindi nga yan weapon straw hat yan. 100% sure na useless item yan. Ano yun? May sinasabi ka ba dyan tungkol sa mga tinda ko? Gusto mo balatan kita? Ay hindi po, joke lang yun, kayo naman hindi na kayo mabiro. Nagbibiro lang ako. Hay nako, sagabal ka naman meow. Sorry na, God bless, pasensya ka na. Aba teka, bakit kailangan kong mag-sorry? Anyway, ito na nga talaga ang bibilhin ko meow. Sa isip ni Moon-ing ay iniisip niya na sinabi naman sa kanya ni Tommy na pwede niyang bilhin ang kahit anong gusto niya. Matapos ang pagbili niya ng item ay lumabas na sila ni Fox. Ngayon, napakita ko na sayo lahat ng pinaka-iniingatan ko na Super Hidden Class S, Ultimate Divine Mythic Merchant Skill Technique, kaya aalis na ako. Wow naman! Wow! Ano yun? Ang ibig sabihin ko ay, naipasa ko na sayo yung mga merchant techniques ko, di ba? Sana magamit mo yan ng maayos upang mapabuti ang buhay mo. Humayo ka na at magpakarami. Alien! Palem sayo meow. Sige, salamat na lang sa lahat, sana madapa ka. Habang naglalakad paalis si Moon-ing ay meron itong napansin. Tinitigan niya mabuti ang straw hat at naalala na parang kasama ito sa mga nanakaw na items na nabasa niya sa mga police reports. Pero hindi naman siya sure kung tama ba ang kanyang iniisip. Balik naman sa farm at makikita na may pinapagpag na bulaklak si Tommy. Malalaman natin na ito pala ay isang carrot flowers at ngayon ay kinukolekta na ni Tommy ang mga seeds. Sinabi niyang, nice one, kailangan ko matanim ang kalahati nito dito sa cave, at yung kalahati doon sa lupa sa itaas. Bigla naman dumating ang mga Conejo Brothers habang may dala-dalang mga isda, at tinatawag na si Tommy upang kumain. Ano ba ang gusto niyong ulamin ngayon? Parang maganda mag-fish soup na lang tayo. Pwede niyo bang linisin ang mga isda kasama si Rabbit Zoro? Mukhang walang gana ang nanay niyo these days kaya dadalhan ko na lang siya mamaya ng fresh cherry tomatoes. Habang nagha-harvest si Tommy ng cherry tomatoes ay nag-level up ito into level 4. At kaakibat nito ay karagdagang effect sa skill. Makikita natin na ang new effect ay, ngayon ay may maliit na chance na habang nagha-harvest, pwede na siyang makakakuha ng crops na may higher level. Sinabi ni Tommy na, ayos na din kahit maliit na chance lang, pwede pa ako maka-harvest ng crops ng 1 level higher. Ang saya naman isipin na pwede pa ako makakain ng mas malasa na cherry tomatoes. Ganun pala yun, may nadidagdag na skill effects pag umabot ang skill level sa level 4. Malalaman ko lang siguro yun kung papataasin ko ang mga level ng iba ko pang mga skills. Habang nag-iisip ay tinawag na si Tommy ng mag-asawang rabbits. Nagpatuloy siya sa pag-prepare ng pagkain at hinainan niya na ng fish soup ang buntis na kuneho.
Pinakita pa yung close-up ng soup, nakakagutom naman yan insan. Sinabi ni Tommy kay Gloria Conejo na, kahit wala kang gana kumain ay kailangan mo pa din pilitin. Ang good health ay importante para sa mga buntis, wag mo na kaming alalahanin sa pagtatanim, kayang-kaya na namin yun. Roger Rabbit, samahan mo muna at suportahan ang asawa mo. Nalalapit na ang panganganak mo, makikita nyo na yung mga kapatid nyo soon. Black Rabbit. Habang nag-uusap ay nagpakita ulit si Ver at tinawag sila. Tara, umakyat na tayo at doon na kumain. Kayo na muna bahala dito sa mga tanim natin sa cave. Zorro and Chubby Boy Rabbit. Hinanda na ni Tommy ang kanilang elevator at nauna na siyang umakyat. Sobrang high-tech ng elevator nila Tommy. Manual mode. Kinawit ito sa isang malaking bato habang hinihila ni Very Vurand. Ipinaliwanag ni Tommy na, noong nakaraang araw ay tinulungan sila ni Winnie the Pooh, upang magawa itong manual elevator. Ganito na daw ang ginagawa nila araw-araw, pinupuntahan sila ng baby oso tuwing umaga para iakyat at mag-breakfast. Hanggang ngayon ay hindi pa din daw makapaniwala si Tommy. Nang hingi daw siya ng pwedeng matalian ng lubad, at bigla na lang nagdala si Winnie ng napakalaking bato. Sinabi niyang, ibang klase yung lakas ng mga nandito. Siguro dahil nasa 99th floor kami. Pero salamat din kasi dahil doon ay madali na akong nakakaakyat. Good job Ver, lumakas ka na lalo, sa laki mo ba namang yan? Feeling ko na mismo ako kasi mas mabilis ang paghatak mo ngayon kaysa kahapon. Dumber echo naman ang nguso ni Very sa lalagyan ng pagkain kaya sinabi ni Tommy na, so gusto mo lang pala lumamon agad kaya ka nagmamadali at hindi dahil gusto mo akong makita. Ito kainin mo, roasted potato yan. So far, normal na sweet potato lang ang kinakain mo kaya hindi mo pa nalalasahan ang roasted version. Tinirahan kita para masubukan mo. Nagtampo pa nga ang tower manager kasi hindi ko sa kanya binigay. Noong kinain ito ni Very ay nagningning ang kanyang mga mata, sobra siyang nasarapan at nag-turbo eating na siya. Matapos lamang ang ilang segundo ay nakita niya na isa na lang agad ang natira. May naisip naman bigla ang baby oso doon. Tumakbo siya ng mabilis habang dala-dala ang kamote sa kanyang bibig at nagsimulang maghukay sa lupa. Lumalabas na tinatanim pala yun ni Ver. Sinabi ni Tommy na, teka lang, tinatanim mo ba yung roasted kamote sa lupa? At gusto mo kainin pag tumubo siya? Mayabang naman na sumang-ayon si Ver. Dahil sa pagka-ignorante at pagka-cute niya doon ay napatawa sina Tommy at ang mga Rabbit Brothers, habang tak-ang-taka naman ang baby oso. Sinabi ni Tommy na, lol, hindi naman yan tatubo basta lang tinanim mo sa lupa. Hindi yun gumagana sa mga pagkain na niluto na sa apoy. Sobra ka bang nasarapan? Lulutuan na lang kita ulit next time. Hindi naman mapinta ang pagmamuka ni Ver sa kanyang nalaman. Habang natatawa si Tommy ay napatingin siya sa kanyang tabi at may nakita siyang isda na tila ba nakatanim din sa lupa. Nagmasid pa siya sa paligid at nakita niyang marami palang nakatanim na isda sa lupa, kaya sinabi niya na mukhang kailangan nilang magkaroon ng farming lessons. Cute naman na nagmaktol sa tabi ang baby oso. Pinakita naman sa ating ang beehive at sa loob nito ay nakaupo si Bibi habang malungkot na nakatitig sa isang Kitty Cat takot na something, na sa susunod nyo pa malalaman kung ano. Kaya paki-like ang video at share para mabilis natin matuklasan. More sibuyas! Let's go! Woo!